will provide, and God will supply all your needs. Philippians chapter 4, verse 19. Alright, welcome back to our channel, the Surigao-san, for another minute of treasure analysis and discussion. At ako'y magbigay-pugay muna sa lahat ng aking subscribers all over the Philippine Archipelago, sa Mindanao. Kumusta kayong lahat dyan, guys? In Zamboanga, dyan sa Agusan del Sur and del Norte, Surigao del Norte and del Sur. Also sa mga isla dyan, sa Surigao, in Dinagat, Socorro, and also in Visayas, in Cebu, Palawan, Negros, Leyte, Ormoc, Samar. Kumusta kayong lahat? At sa Luzon, diyan sa Cordilleras, Baguio City, diyan sa Pangasinan, sa Kiangan, diyan sa Bataan. And how can I forget my avid subscribers in abroad, diyan sa Middle East? Kumusta kayong lahat yan, guys? In Riyadh, Saudi Arabia, United Arab Emirates, also in Canada, Australia, New Zealand, Korea, and Taiwan. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan palagi. Stay away from COVID. At GCQ na naman sa amin, guys. Kaya nasa bahay lang at meron na akong time na i-decode ang inyong mga treasure marker na pinadala sa akin sa surigao@gmail.com. Yan ang email ko para sa inyong mga treasure marker na ipapadala nyo. Kasama na yung sketch. Alright, mga katiyats, atin ang umpisahan ngayon ang pag-analyze nitong treasure site ng ating kaibigan na pinadala sa atin. Kaya lang walang mga pictures ng itong actual mga marker sa rock. Pero ganun pa man ay atin pa rin ito i-decode kasi nandito yung mga posisyon ng bato at marker na nakadrawing dito sa kanyang papel. Alright, so ano nga bang meron dito? Well, tingnan muna natin ang orientation. Yan talaga ang uunahin pag nandiyan kayo sa treasure site ay tingnan nyo ang orientation yan. Kung nasaan yung north. Sa akin, ang una kong hinahanap pag nandun ako sa site ay ang east, itong dito. Kasi madali na lang hanapin ang tatlong direction ba. Pag natukoy mo na ang east, ay of course nasa likod niya ang west, and then sa bandang itaas ay north, and then south sa baba. Kaya ito ang apat na direction, guys. Ngayon ay saan ba tayo mag-umpisa dito? Sa tingin ko sa treasure map na ito ay merong dalawang itong deposit dito. At this can be Imperial Treasure Site or this can be a small deposit, yung small stash of treasure buried by some Japanese officials na tiwalag na sa batalyon, yung sa ano kasi yung liberation time, yung susurrender na sila ay nagkanya-kanya na sila at hindi na yun isang batalyon, ngunit katag-katag na sila, hiwalay-hiwalay na. Kaya small stash, bawat official ay nagbaon yan ng mga boxes of treasures, jewelries. Okay, so merong mga potential markers dito, guys. Unahin muna natin itong banda rito. Ano bang meron dito? I-close up natin to. Okay, so ngayon ito na i-close up. Meron siyang nakita dito, mga katiyats, na heart. Dalawang heart daw itong dito sa bato na ito. Ngayon, ang hindi natin alam saan nakaharap yung heart. Pero dalawang heart dito sa bato. Of course, yan ay legit sign for treasures. Especially Korean soldiers, yung specialized nila na marker ay yung heart. Okay, at ano nga ba ang heart? Kung dalawang heart yan na magkatabi, okay, at iba-iba ang kanilang direksyon. Ngayon, saan ba, guys, ang pinaka pointer niyan? Diyan tayo maguguluhan kasi
kung magkapareho ang laki ng heart, ay mahihirapan tayo kung alin na heart ang nagpo-point sa item. Okay, so karamihan sa heart ay yung unang direksyon ay meron na naman siyang katabi na heart na iba na naman ang point. So kung ganitong klase ng posisyon, of course, ang final pointer ay ito. Okay guys, so kung doubling heart naman yan, kung nakaganyan, pareho ang kanilang direksyon. So papunta siya dito pero hindi sa baba ng heart sign, kundi double the distance of the heart. So example, 1 meter itong naunang heart, double the distance, so meaning 2 meters sa harap niya kung ganyan na parehong posisyon. Ganon din pag nakatagilid yan, ayan, at pareho ang kanilang posisyon, yung pareho ang direksyon nila, ang tulis ay ganyan, meaning to say double the distance of the first. Idodoble ang distance ng una. So kung ang unang heart ay treasure under in 1 meter, so double the distance of the first heart. Ngayon, ang problema ay merong mga heart na nasa 3 meters, merong heart na nasa 5 meters, 7 meters ang layo. Ngayon, pwede rin kayo mag-experiment doon guys. I-double niyo ang distance ng 3, so magiging itong 6 meters. So ganyan ang ating unang distance dito galing sa heart ay 6 meters ang ating hahanapin. Kasi yan palagi ang pinakamalapit na distance sa heart ay 3 meters, so double the 3 meters. So magiging 6 meters ang hahanapin natin. So kung itong tinuturo dito na hukay na mayroong mga nakuhang mga materials na gawa ng tao, kung ito ang 6 meters na tinuturo, okay, at kung nasa 2 meters pa ang lalim na nakita nyo yung mga bagay na yun, example, ito yung hukay nyo, ito yung surface, so sa 2 meters nakita nyo yung mga sinasabi nyo na mga nakaslant na chopwood, yung sap-sap ng kahoy. Kung nandyan yan sa ilalim ng 2 meters, sino ba naman ang magbaon ng mga chop-chop na kahoy sa 2 meters? Kundi yan ay marker, lalo na kung yan ay hardwood. Yung tulad ng mga mahogani, magkuno, ganyan, yakal, yan ay hardwood at hindi yan nalalata. So kung nasa 2 meters yung mga kahoy na yun, yung mga uling na nakuha nyo, yung charcoal, ay magpatuloy pa kayo sa another 2 meters hanggang 7 meters ang lalim ng mga ganyan. Pag ang nagbaon ay medyo malaki-laki ang ranggo, sabihin natin kernel, ay medyo malalim yan kasi meron siyang itong labor, meron siyang mga sundalo na pwedeng maghukay. Kung isang sundalo lang ang nagbaon, hindi na yan niya ibabaon. Isuksok na lang yan niya sa mga butas ng kahoy or butas ng mga bato. Kaya minsan mayroong mga treasure na isinuksok lang sa mga butas at tinagipan kasi nag-iisang sundalo lang yan na iskalawag at meron siyang mga nakurakot na mga alahas sa mga dinadaanan niya na lugar. Kaya ganyan, mababaw. Pero pag yan ay intentionally buried, yung ibinaon sa utos ng opisyal, malalim talaga, that is 3 to 7 meters ang lalim pag official ang nagpabaon. Kung yan ay imperial or emperor treasure, nako, hanggang 50 meters napakalalim. Kaya kung sasabihin na imperial, hindi na ako nakikialam dyan pag imperial. Yung hinahanap ko guys, mga giveaway lamang, part ng imperial treasures. Alright, so ito yung una nating suspect guys sa tingin ko. Sa tingin ko na ay napunterian nyo na ang eksaktong location ito. Kasi mayroong mga uling dyan sa ilalim ng lupa. So yan ay mga markers. Kaya ipagpatuloy nyo hanggang 7 meters ang lalim dito. Ang problema, mayroon siyang creek. So creek is a natural water trap. Kaya kailangan nyo ng mabilis na paghukay at mayroong mga submersible water pump. Kaya mahirap pag nasa creek, hanggang 2 meters lang talaga dyan.
Kasi pag 3 meters, marami ng tubig. Okay, ang creek ay natural water trap. Kaya kung nasa creek tayo, talagang napakahirap dyan maghukay. Ngayon guys, ay meron pang ibang bato dito. Dito naman, itong bato na to, ay meron siyang doubling heart na naman. Okay, doubling heart. Itong bato na ito ay meron na naman daw heart sign. Ngayon ang tingnan nyo guys kung saan nakaturo yun. Ang doubling heart is 6 meters approximately. So kung yan ay nakaturo papunta dito, meaning to say, ito na talaga yun. Itong site na to. Meron pang ilong dito. Ang ilong guys, ang pinakatulis ng ilong, kung yan talaga ay ilong na bato, itong nose niya ang nagpoint papunta roon. Kung saan nakapoint. At yung mata rin na sinasabi nyo, tingnan nyo rin. Kung ang tinuturo ng mata at ng ilong ay isang lugar lamang, kung ito ang tinuturo, yung hinukay nyo na may mga uling, meaning to say, ayan na talaga. Ito na talaga ang digging spot. At ang gawin nyo guys ay luwagan. Lakihan nyo ang entrance ng butas. Nasa 2 meters ang laki para matamaan nyo yung item. Huwag nyong liitan. Alright. So punta tayo sa pangalawang digging spot. Ito. Liitin muna natin yan. So sa tingin ko ay ito ang pangalawang digging spot natin. Okay? Itong grupo ng mga bato dito. Alright, yan ang pangalawang digging spot. I-close up natin yan. Dito naman guys ay merong magagandang treasure marker. Ngayon, ang unang marker of course, yung pointer to the direction ng digging site. Yan ang V na nagatagilid. Ang sabi ng V, i-check mo sa 5 meters sa unahan. Ngayon ito yata ang tinuturo ng V. Ang letter K, ang sinasabi niyan ay treasure in the creek. Nasa creek ang treasure at nasa bato, under the big rock. Ang K kasi pwedeng 7K yan, pwede ring 7K o at pwedeng K lang yan. Ang K ay treasure under the rock ang meaning. So ang K, check nyo na naman. Ang 7K din na nakita ko noon, ang distansya ng treasure galing sa marka ay nasa 5 to 7 meters. So i-check nyo 5 to 7 meters papunta rito guys. Kung yan ay 5 or 7 meters, well, ito ang tinuturo niya. Itong bato na parang triangle at mayroong iba pang mga bato na marami dito. Kung yan ay 5 or 7 meters in distance galing sa bato na K, ang meaning to say ay dito na kayo mag-concentrate. Okay, at ang hapon ay hindi yan tulad ng isip natin na one direction lang tayo. Sila ay gumagawa nito. Nakita nyo itong bato. Ito ay decoy sign lamang. Itong nagpoint dyan, akala natin ito na yan. Pero minsan ay baliktad talaga ang arrow ng hapon. Kung ang bato na ito ay arrow or pointer, ang treasure ay nasa likod niya. So I think nandito sa itong maliliit na mga bato sa ilalim niyan, kasi dito mayroong footmark. At kung nakaharap yung footmark dyan, it can be 7 meters to 10 meters ang distansya. 7 to 8 nga lang yan pag Korean footmark. Ang distansya ay 7 to 8 meters papunta kung saan nakaharap ang foot. So sa tingin ko dito nakaharap ang foot. Kaya dito mag-concentrate guys. This is the second digging spot. Ito yung pangalawa. Itong sa likod ng arrow rock sign ito. Kasi arrow yan. Maliligaw tayo, pupunta tayo dyan. Ngunit pala ay nasa likod lang. Kasi ito ang tinuturo ng foot. Alright, at ang K naman ay nagtuturo din sa foot. Ang foot ay, kung yan ay 5 to 7 meters galing sa K, yan ang tinuturo ng K. At itong arrow rock dito, ito ay decoy lamang. At palatandaan nila na nasa likod ng arrow rock ang item. So dito tayo punta. Ngayon kung wala dito guys sa area na ito, ay susundin na natin ang pointer.
Okay, so ito yung ating third digging spot under this rock. Ito yung third kasi sabi ng K, under the big rock. Saan ba dyan ang big rock? Pero nasa under the big rock pero malapit sa creek. Saan ba yan ang creek? Dito meron ding creek sa kabila, di ba? So malapit siya sa creek at big rock siya. Kaya kandidato din siya. Siya ang third digging spot natin. Alright, so para mas klaro, ipapakita ko sa inyo guys ang drawing ko. Ito yun. Okay, so review tayo kunti. Rewind ng napakabilis. Okay, so letter B. Dito guys, ito yung B. Nagturo siya sa K. Sabi ng K ay treasure in the creek. And then sa unahan ng K ay mayroong foot. Sabi ng foot ay 7 to 8 meters. Ngayon kung ang 7 to 8 meters ay nandito sa itong mga maliliit na bato, well yan ay marker. At itong nagpoint or arrow rock na nagpoint siya dyan, yan ang ating pangatlong digging spot. Ang ibaba nitong bato, ang third digging spot. At ito yung pangalawa, itong nandito guys. Okay, kulayan natin ng yellow para mas klaro. Yellow-green, ito yung third digging spot. Ito yung second digging spot dito. At ang una or primero na digging spot ay yung natumbok nyo na banda rito na meron kayong nakuhang mga uling at putol-putol na kahoy. Okay, at kung saan nakaturo yung mga heart, yung pangalawang heart ang susundin palagi. Kung ang tinuturo ng dalawang heart ay ito, meaning to say ay dyan talaga maghukay. At ang distansya ng heart, nagumpisa din yan sa 5 to 7 meters. So meron ding heart dalawa dito. Kung ang tinuturo ay dito, and then 5 to 7 meters, ang distansya na i-check nyo guys. So dito, pwedeng dito, or doon mismo sa inyong nahukay na mayroon ng mga uling. Ipagpatuloy nyo lang yun sa paghukay hanggang pinakamalalim ay 7 meters. Okay? So, kung ito yung ground, dito nyo natagpuan sa 2 meters yung mga uling or mga kahoy na putol-putol, ay magpatuloy pa kayo hanggang 7 meters or kahit sa 5 meters ay meron na kayong makikita dyan. Okay guys, so maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Ang aking analysis ay isang gabay lamang. Yan ay liwanag sa madilim na dulo ng inyong tunnel at makadagdag yan sa inyong kaisipan, sa inyong sariling analysis ay makadagdag ito or pandagdag para inyong makuha ang total or itong pinaka-ideya para kung saan hahanapin yung buried Yamashita treasure. Maraming salamat guys. I'll see you on my next video. Ciao for now.